September 26, 2009 nang nagulantang ang Pilipinas sa hagupit ng Bagyong Ondoy. Nagising na lang ang mga Pasigueño sa isang napakapait na bangungot. Dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan, sa loob lamang ng 6 na oras ay biglang tumas na ang tubig sa Pasig. Halos 23 barangay ang lumubog sa baha. Libo-libo mga Pasigueño ang lumikas sa kanilang mga tahanan. Miss Raquel, tulungan nyo kami, nasa ibabaw kami ng bubong. Sagipin nyo kami dito. Sabi ko, sandali, nasa ibabaw rin ako ng lamesa. At saka nagpapahanap rin ako ng truck na kukuha sa akin doon sa loob ng aming bahay. No? Kaya nagbangkada lang ako para makalabas at para makatulong din sa syudad. Ay, nako. Yung pong Ondoy kasi talagang traumatic po yan eh. Dahil ang baha sa amin talaga hanggang dibdib. Yun nga ang masakit ng mga time na yun. Pero paano ka makakatulong? Kung mismo yung sarili mo, mga properties mo, at saka yung mahal mo sa buhay, naandun din sa disaster. Tapat na pagmamahal o ganap na takot ba ang tumulak sa Pasig para gumising sa katotohanang kailangan na ng panibagong relasyon sa pagitan ng mga residente at ang kanilang kapaligiran? Pero yung Ondoy experience na yon, mind you, yon ang naging simula ng mas intensified na pagmamahal ng Pasigueño sa kalikasan. Ano man ang dahilan, napilitang kumilos ang buong Pasig para siguraduhin hindi na nila mararanasan muli ang mga pinsalang dulot ng Ondoy. Yung Pasig Green City program, naglalayon lang naman ito na i-inculcate ang kultura ng green living o kaya yung pagiging mapagmahal sa kalikasan ng mga Pasigueño. Ganon din yung dayo dito at yung kapaligiran, no, in general. No? Kinakailangan na sa lahat ng bagay, sa lahat ng proyekto, sa lahat ng programa, i-consider mo ang pagmamahal sa kalikasan at pangangalaga ng kalikasan at pag-i-invest sa kalikasan. Effective naman yung mga programa at lahat ng tao sumasali sa mga programa na ito. Mula sa barangay hanggang sa business district. At higit pa sa pagbangon ng naipakita ng Pasig, nagawa pa nitong daigin ang kanyang sarili para maging isang mas matatag, mas maayos at mas magandang lungsod. Wala pang 4 na taon mula Ondoy, sa taong 2013, pinarangalan ang Pasig ng mga huwes galing sa United Nations Environment Program. Pinili ng pandaigdigang organisasyon ang Pasig para tumanggap ng LIVCOM Awards, kung saan ipinagbubuni ang best practices ng iba't ibang mga komunidad sa buong mundo. Ayon sa website ng LIVCOM Awards, 6 ang batayan ng kanilang kompetisyon. Enhancement of natural and built landscape, promotion of arts and culture, best environment practices, promote healthy lifestyle, community empowerment and participation, at strategic planning. Tinagurian ang Pasig bilang isa sa pinaka-livable na community sa mundo, kaagapay ng Nanjing sa China, Al Ain sa United Arab Emirates, pati na ang Portland Metropolitan District sa Amerika. So yung feeling ko nung Typhoon Ondoy and then Habagat, parang hindi pa kami ganun kahanda para ipaglaban at saka panindigan yung Pasig City as one of the livable. So sobrang dami ng kalaban na magagaling na bansa, hindi rin natin inisip na papasok ang Pasig City. Pero yun nga, pagka nanalig ka doon sa spirit ng Pinoy, no, with the Yolanda experience, with the Ondoy experience, yung pala yung lakas mo, yung pala yung sekreto. Yung inspirasyon at saka yung pagiging resilient, yung pagiging matatag ng Pinoy. Siguro unang-una kasi alam ko na ang mga mamamayan may ginawa para maging deserving ang Pasig. Number 2, obviously marami siyang innovation. Kumbaga habang lumalaki yung lugar, nakikita mo na bawat tao nagiging parte ng pagbabago. Umani ng 3 gold, 1 silver at 1 bronze award ang Pasig sa LIVCOM Awards. Ang unang pagkakataon na kinilala ang isang lugar sa Pilipinas sa larangang ito. Naitanong ko tuloy, ano ba ang kaibahan ng Pasig sa ibang lungsod? Lalo na sa Metro Manila kung saan magkadikit-dikit ang may 16 na syudad at 1 munisipyo. Ang mga boundary nila, iginuhit lamang ng mga politiko. Bakit angat sa iba ang Pasig? Ako si Twink Macariig. Samahan ako tuklasin natin ang sikreto ng Pasig.
naging isa sa mga most livable communities sa buong mundo ang Pasig. Kailangan kong hanapin ang sagot mula sa pinakamaliliit na sulok ng lungsod. Dito natin matutuklasan kung paano umabot ang Pasig sa kanyang kasalukuyang bukod-tanging kalagayan. Kahalagahan ng ilog na dumadaan dito sa Pasig ay dito ang sinasabi nating pinaka main highway noong araw, dahil hindi pa established yung mga tulay, mga bridges from Manila papunta sa mga karating pook. So ang pinaka pamamagitan ng kanilang transportation ay mga bangka. Mas magandang interpretation kung saan nagmula ang Pasig is from the Sanskrit word pasir. Means ibig sabihin nun yung fast flowing body of water. So Pasir nag-evolve to the name Pasig. Maliit lang na bayan at ito yung kapitolyo ng probinsya ng Rizal. At nangyari noong 1950s at 1960s, ayaw ng mga industriya yung Manila, yung Central Manila. Lumipat lahat ng industriya either sa Mandaluyong o kaya sa Pasig dahil katapat niya yung Ilog Pasig. At doon pinadadaan yung mga manufactured goods at saka yung raw material. At yan ang dahilan kung bakit lumaki yung Pasig. Ortigas Center, nag-evolve yan noong mga 1960s ay talagang talahiban. So noong mga 70s, nag-umpisa nang magkaroon ng trickle development sa Ortigas Center. After 10-15 years, diyan nagkaroon ng sabihin nating explosive growth ang Ortigas noong mga early 90s. Ang ginawa ng Ortigas Enland, ang ginaya nila na template yung Makati. Pero kagaya ng Makati, masyadong successful yung unang buildings at development, lumaki ng lumaki. Kaya naging Central Business District yung Ortigas. Ang trahedyang naranasan ng Pasig noong Bagyong Ondoy ay nakaukit na rin sa makulay na kasaysayan ng lungsod. Dahil ito ang humimok sa mga mamamayan patungo sa panibagong Pasig, isang Pasig na buhay ang pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Sa totoo lang, tiyagaan yan, no? Tiyagaan lang. Kasi way back 2001, 2002, lalo na yung wala pa yung opisina ng City Environment Office. Pagkatapos nung dumating yung City Environment Office, mayat-maya may mapapansin ka dahil industrialized din ang Pasig, di ba? Mayat-maya parang mapapansin mo, may mapumuputok na mga chemical factories. Kasi yung mga airing at saka mga pollutive industries, talagang ipinapadlock at sinasara ng city government. Para lang turuan sila na kailangang mag-invest at ibalanse ang environmental compliance sa Pasig. Maraming ordinansang nakatutok sa kalikasan ang ipinasa sa ilalim ng Green City Program at matitindi ito tulad ng pagbabawal sa plastic, pagbabawal sa paninigarilyo at anti-smoke belching para sa mga sasakyan. Madalas naririnig ang terminong political will, pero sa Pasig ito'y di lang konsepto kundi totoong nakikita at nararanasan ng mga taga rito na nagpapairal ng disiplina sa lungsod. Maraming ordinaryong mamamayan dito sa Pasig ang hinikayat na makibahagi sa mga programa ng lokal na gobyerno. Ang mga volunteer na ito ang mga nagmamanman, naninita at nanghuhuli sa mga lumalabag sa ordinansa. Sila rin ang regular na nagtatanim ng halaman, puno at iba pang namumunga ng biyaya para sa syudad. So, yung idea na may mga voluntaryo na ginagawa yung mamamayan, I think yun yung nagpapaiba. Napakasimple nila at saka mga ordinaryong Pasigueño, pero sila yung naging driver ng Green City Program. Marami natutunan yung Pasig sa Ondoy. Makikita nyo sa Central Pasig ngayon, maraming parks and open spaces. Marami ring programa yung government sa relief. So ang Pasig ang one of the most prepared na LGU sa buong Pilipinas pag may dumating na disaster. Part ng Pasig Green City is integrating the idea of disaster risk reduction, risk management. Masasabi ko yan kasi taga rito ako, 'di ba? Makikita ko na sa aking kung saan ako nakatira sa isang building dito, talagang tuloy-tuloy yung komunikasyon on paano ba pag merong disaster, paano ba para ma-avoid. So dati, 3 lang yung aming pumping stations
pansin mo dati, binabaha ang Pasig way back Typhoon Ondoy, no? After nung Typhoon Maring, sa buong Metro Manila, o kaya sa Cavite, binaha sila, pero ang Pasig, parang halos hindi na kami nakita sa newspaper at saka sa TV na, nakaranas ng baha. So effective yung ating flood management. Isa ring kakaibang proyekto ng Green City Program ay sinimulan sa mga eskwelahan. Hinihikayat ang mga estudyante na mangolekta ng basura sa bahay at dalhin ang mga ito sa eskwelahan para ipagpalit sa pera. Patok! Sino ba namang hindi makakaunawa ng kahalagan ng pag-recycle kung may katumbas na dagdag baon ang kabayaran nito? Sa amin pong paaralan ng Bambang Elementary School, kami po ay isa sa mga binigyan ng parangal na kung saan kami po ay nakakuha po ng 80% ng mga mag-aaral na sumali po sa Grain Heart Saver. Kaya po kami po ay nabigyan ng libreng projector, 2 sakong bigas para po sa aming top grocer na mga bata, at isa pong pedicab. At masasabi ko pong epektibo dahil nakikita ko po sa ngayon na nababawasan na po ang mga kalat sa aming paligid, mga basura na akala nila basura lang, yun pala nagiging pera po para sa mga bawat pamilya. Matagumpay din ang kampanya ng Pasig, ang tinatawag nilang Road Revolution. Sa Pasig, ang kalsada'y hindi lang para sa mga kotse, kung hindi para rin sa mga tao. Halos 1 kilometro ang kalyang isinasara sa motorized traffic tuwing linggo. Ipinapaalala nito sa mga residente na malayo ang nararating ng mga nag-iingat sa kalinisan at kalusugan. Importante na marami tayong daan para rin sa bisikleta. Ang prioridad talaga natin ay una yung mga naglalakad, susunod yung mga bike. In fact, sa Philippine Transport Framework natin, hina-highlight naman ang role talaga ng non-motorized. Yun ang maganda sa Pasig. Kung di ako nagkakamali, dito sa Metro Manila, ang meron lang policy o ordinansa para i-prioritize ang mga bisikleta, Pasig. Meron po kaming programa dito, U2B Bike Sharing po. Laing po nito na makatulong po sa mga empleyado para po imbis na sumakay po sila, magbabike na lang po sila, nakakatulong pa po sila sa kalikasan. Pamasahe, nakakatipid po sila, nakakapag-exercise pa po sila. Libre po ito. Inihiram po to sa mga empleyado para po pang-monitor nila, pang-check po nila sa mga lugar. At ganoon na rin po kung sakasakali may pupuntahan sila, pwede po nilang gamitin. Okay naman po yung programa niya kasi marami daw pong nakakapag-avail, marami pong gumagamit ng bisikleta. Malaki yung role ng road sharing, and ito yung isa sa adhikain ng tinatawag nating carless street. Kasi para ma-appreciate mo yung daan, diba, kailangan nilalakad mo siya. Ikaw ba, gusto mong maglakad sa maruming daan? It's really an integrated process, an integrated system that we have to look into. Naalala niyo yung kasabihang aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo? Yon ang naisip ko dito sa pagiging luntian ng Pasig. Ano ba ang silbi nito kung hindi naman napapakinabangan ng mga mamamayan? Pero dahil ramdam nila ang pagbabago sa kanilang buhay na dulot ng mga programa ng gobyerno, lahat sila'y namumuhunan sa tuloy-tuloy na paglago ng mga programang ito. Napaka-importante na ang gobyerno mo o ang syudad, ang namumuno sa syudad ay nakikinig sa kagustuhan ng nakakarami. Huwag sasabi nating nakakarami, mahirap, mayaman, pareho-pareho, pantay-pantay ang binibigay nilang serbisyo. City government ng Pasig nagtayo ng sinasabi nating Youth Development Training Center. So dito sa Youth Development Training Center, dito tinuturuan ng mga batang Pasigueño o mga Pasigueño sa larangan ng arts and cultures. At marami pang ibang mga courses na available para sa mga Pasigueño. At itong courses nito ay libre sa mga taga-Pasig. Ang buhay ko dati, sobrang napakalungkot, yung tipong tinatamad ka kung saan naghahanap ko ano yung pwedeng gawin, yung pwedeng mapagkakitaan. Simula nung
nakilala ko ang programang SPES, nagkaroon ako ng determinasyong sumali rito na kung saan ang layunin ay tulungan ang mga bata, ang mga out-of-school youth na muling makabalik sa pag-aaral. Para sa amin pong mga residente ng Pasig, nakakatanggap po kami ng mga benepisyo gaya ng libreng medical, dental mission, libreng gupit, libreng bakuna para sa mga aso, foot spa, at binibigyan din po ang lahat ng mga residente ng pangkabuhayan. Hindi po mangyayari siguro yung narating ko ngayon na meron akong sariling hanap buhay, na kinikilala na ako kahit paano ngayon ng DTI at ng ibang organization, kung di po dahil sa aking pinagsimulan. Nagsimula po ako sa Pasig Livelihood at pinagmamalaki ko na ako ay graduate ng Pasig Livelihood. Excel lang po ako dun sa aming klase as best trainee of the year. Tapos meron po silang cash reward sa mga best trainee of the year. Yun po yung prize po na binigay sa akin ni Mayor. Yun yung aking ginamit na pagsisimula para maumpisahan ko yung aking sariling hanap buhay. So lumago po siya ng lumago hanggang sa naging kliyente ang Pasig Livelihood dahil nakita po nila na may pera sa water lily. Pasig City has proven that with political will and a comprehensive range of public services, inclusive, sustainable development can be achieved. Mga kapwa kawani, Nagsimula ang Pasig bilang isang maliit na bayan. Naging lungsod ito na laging binabaha at napakadumi dahil sa mga pabrika. Ngunit ngayon, isa na ito sa mga tinaguriang pinaka-livable na communities sa buong mundo. Sa aking panayam sa mga taga rito, napagtanto ko na tiwala ang punot dulo ng pag-angat ng Pasig. Nagtitiwala ang mga tao sa gobyerno at sobrang bilib din naman ang mga namumuno sa mga mamamayan. Number one, what makes the city livable is actually its people. Without the people, nothing really would happen in a city. So we have to understand na in order to make a city livable, everyone should have trust that it's gonna work. What makes a city livable is a balance. Dapat balance yung development at saka yung nature, yung heritage at saka yung modern development, yung social services at saka yung economic growth. Livable yung Pasig dahil balanced yung development kumpara sa iba. Importante yung idea na meron kang komunidad sa lugar. Pag sinabi natin may komunidad, ibig sabihin yung mga tao nakikinig sa isa't isa. So kung nakikinig ang bawat isa, yun yung nagiging paraan para mapatupad din ng syudad ng Pasig yung mga gusto nilang ipatupad dito. So hindi lang to dahil sinabi ni Mayor gagawin, hindi. Nakikinig din yung Mayor, nakikinig din yung gobyerno, nakikinig yung mga tao na kailangan mag-agree tayo, ito yung gusto natin, ito yung gawin natin, diba? Dahil ako isang tubong Pasig, isang Pasigenyo, yung mga ginagawang programa na nakikita ko, na ginagawa ng local government sa pamumuno ng ating mga punong lungsod, ay talagang para sa akin, ako'y very proud na maging isang Pasigenyo. Dahil nakikita mo na talagang yung kanilang ginagawang programa ay para sa kabutihan ng mga mamayan ng Pasig. Ako po ay napakapalad dahil hitik po sa mga serbisyong ibinibigay ng aming mahal na mayora. Ang mga anak ko, yun na rin po siguro hindi na po sila alis ng Pasig. Dahil napakaganda po sa Pasig. Masaya po ako dahil dito ako sa Pasig nakatira. Napakapalad ko po. Talagang the best po ang Pasig. Balikan natin ang una kong tanong. Paano nakamtan ng Pasig City ang karangalan bilang isa sa mga most livable communities sa buong mundo? Paano nanaig ang Pasig sa ibang lugar sa Metro Manila na mas sikat at mas mayaman? Ano bang meron sa Pasig na wala ang iba? Alam mo, simple lang ang sagot dyan. Pasigenyo. Unang-una, yung isang sa mga qualities ng Pasigenyo ay talagang very cohesive sila sa pagtutulong-tulong, no? Dahil ito ay masasaksihan natin noong panahon ng 1896 Revolution hanggang sa mga pangkasalukuyang panahon na ginagawang pagsubok, yung hamon ng panahon. Ang mga taga-Pasig, sa tingin ko talaga, yung number one trait nila, yung pagmamalasakit.
yung bayanihan. Pasig City will be an Ecopolis, a model for the rest of the Philippines. Ako si Raquel Naciangayo, isang Pasigueño. Ako si Amelita Serrano. Ako po si Leona Fidelio Ran. Ako si Noel Rivera. Ako po si Daniel Juliet. Ako po si Rochelle Mendihar. Ako si Mark G. Mercado. Ako po si Marie Rose de la Paz Puertos. Ako si Josephine Boral Palingaya. Ako si Peter Almero. Ako po si Romel B. Palingaya. Ako si Twink Macariig, isang Pasigueño.